Magandang araw po. Maging tapat po tayo mga Ginoo. Sa loob ng maraming dekada, malamang ay paulit-ulit na ninyong narinig ang mga lumang kwento. Sinabi nila sa inyo na ang pagsasalsal o pagpaparaos sa sarili ay magpapahina sa inyo, na uubusin nito ang inyong pagkalalaki, papatayin ang inyong pagnanasa o sisirain ang inyong kakayahang tumayo. Baka ibinulong pa nila na ito ay kahiya-hiya, makasarili, o isang bagay na dapat ay kinakalimutan na ng isang tunay na lalaki. Ngunit heto po ang katotohanan: ang mga iyon ay hindi lang basta mga kasinungalingang walang malay na layuning hiyain kayo. Maaaring dahan-dahan at tahimik na sinisira ng mga ito ang inyong kalusugan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa mahigit at 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan sa kanilang edad, 60 at pataas pa, upang maibalik ang kanilang kalusugan at kumpiyansa. At ang paulit-ulit kong nakikita ay hindi ang edad o kahit ang sakit ang madalas na nagnanakaw ng sigla ng isang lalaki. Ito ay ang maling impormasyon. Ang mga nakalalasong alamat na iyon na naipasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, na para bang ito ay katotohanan, ay napakalayo sa kung ano talaga ang totoo. Kaya hayaan ninyo akong magtanong. Kung ang inyong katawan ay tumutugon pa rin sa haplos, kung ang inyong mga pagnanasa ay hindi basta na lang naglaho, bakit napakaraming mabubuting lalaki ang nakakaramdam ng hiya sa isang bagay na lubos na natural? Bakit nila ito itinatago, kinatatakutan, o naniniwalang ito ay sa panimula'y mali? Ang sagot ay hindi ang iniisip ninyo, at ang mga kahihinatnan ng pananahimik na ito ay mas seryoso kaysa sa inyong inaakala. Sa ating pag-uusap ngayon, ilalantad ko ang 6 sa pinakakaraniwan at mapanganib na mga alamat tungkol sa masturbasyon na sumisira sa kalusugan ng mga nakatatandang lalaki. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng tunay na agham upang makagawa kayo ng mga desisyon na batay sa katotohanan, hindi sa takot. At sa loob lamang ng ilang minuto, ibubunyag ko ang isang malalim na nakatanim na alamat na maaaring siyang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang inyong pagganap sa kwarto kahit na ang inyong mga hormon ay perpektong normal. Manatili po kayo. Ang pag-uusap na ito ay maaaring magbago sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili at ang inyong kalusugan para sa kabutihan. Bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay isang lalaking higit sa 60 na nagmamalasakit, na manatiling may kaalaman, may kumpiyansa, at may kontrol sa inyong kalusugan, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang video na ginawa para mismo sa inyo. At kung ang paksang ito ay mahalaga para sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung anong mga paksa ang gusto ninyong makita. Ang inyong puna ay nakakatulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo ng mas mahusay. Sige, alamin na natin ang katotohanan simula sa pinakakaraniwan at pinakanakapipinsalang alamat sa lahat. Alamat? Ang masturbasyon ay nagpapababa ng testosterone. Ito ang paniniwalang tahimik
na nagpapahirap sa mga kalalakihan sa loob ng maraming henerasyon at panahon na upang tuldukan natin ito gamit ang tunay na agham, tunay na kalinawan at walang bahid ng hiya. Narinig ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki, tawagin natin siyang Roberto o 78 taong gulang, ay nakaupo sa aking opisina na tila nahihiya. Yumuko siya at bumulong, "Dok, maging tapat ka sa akin. Ang paggawa ko ba nito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng aking testosterone?" Ang tinutukoy niya ay masturbasyon, at sa likod ng tanong na iyon ay isang malalim na takot, isang takot na ang pribado at natural na gawaing ito ay sa paanuman ay nagnanakaw ng kanyang pagkalalaki. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano mismo ang sinasabi ko kay Roberto. Ang takot na iyan ay batay sa isang alamat, hindi sa medisina. Wala pong kahit anong siyentipikong ebidensya na nagpapakita na ang masturbasyon ay nagpapababa ng inyong antas ng testosterone sa pangmatagalan. Sa katunayan, ang kabaligtaran ang pansamantalang nangyayari. Kapag kayo ay napupukaw sa sexual na paraan, ang inyong antas ng testosterone ay pansamantalang tumataas. Pagkatapos ng orgasmo, bumabalik lamang ito sa inyong normal na baseline. Iyon lang po iyon. Walang pangmatagalang pagkaubos, walang pagkawala, at walang pagpapahina sa pundasyon ng inyong mga hormone. Ang inyong katawan ay napakatalino. Alam nito kung paano ayusin ang sarili nito, at ang pagpaparaos sa sarili ay hindi nakakasira sa sistemang iyon. Ngunit heto ang tunay na panganib ng alamat na ito. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa nito sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa nito sa inyong isipan. Nakakita na ako ng mga lalaking tumitigil sa masturbasyon dahil sa takot na nagdadala ng mabigat na pasanin ng pagkakasala para sa isang bagay na lubos na natural. Sa paglipas ng panahon, ang hiyang iyon ay unti-unting sumisira sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Nagsisimula silang pagdudahan ang kanilang sariling sigla. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na sila ay sira. At ang paniniwalang iyon ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa anumang pisikal na bagay. Naiintindihan ko kung saan ito nagmula. Ang mga henerasyon ng kalalakihan ay tinuruan na ito ay isang bagay na kahiya-hiya o pambata na dapat itago. Ngunit hindi po talaga sinusuportahan ng agham iyan. Ang sinusuportahan nito ay ito ang malusog na pagpapahayag ng sexualidad, maging sa isang kapareha o sa inyong sarili, ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng isang balanse at malusog na buhay sa anumang edad. Kung tunay po kayong nag-aalala tungkol sa mababang testosterone, ipasuri ito sa inyong doktor. Ngunit huwag automatikong sisihin ang isang bagay na natural dahil lamang ito ay itinuring na bawal. Ngayon, kung nagulat kayo sa isang iyon, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod na alamat. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng napakaraming lalaki, lalo na pagkatapos ng edad 60, at maaari nitong yugyugin ang inyong kumpiyansa sa kwarto kahit na ang inyong katawan ay gumagana ng maayos. Pag-usapan natin ang takot na ayaw aminin ng sinuman ang ideya na ang masturbasyon ay nagdudulot ng erectile dysfunction. Kung narito pa rin kayo,
at mahalaga sa inyo ang mensaheng ito, sige po, at itype ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Alamat number 2. Ang masturbasyon ay nagdudulot ng erectile dysfunction ED. Ito ay tumatama sa maraming kalalakihang nakakausap ko, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Mayroong sandali ng pag-aalinlangan at pagkatapos ay lalabas ang tanong na puno ng pagkabalisa. Maaari po bang ito ang dahilan kung bakit hindi na ako makatayo, Doc? Karaniwan ay may malalim na pakiramdam ng hiya sa kanilang boses na para bang may nagawa silang napakalaking pagkakamali. Ramdam ko ang bigat ng kanilang pag-aalala, ang paniniwala na ang masturbasyon, isang bagay na maaaring ginawa nila sa loob ng maraming dekada, ay siya na ngayong dahilan kung bakit sila nahihirapan sa kwarto. Gusto ko pong sabihin ito ng malinaw hanggat maaari. Ang masturbasyon ay hindi nagdudulot ng erectile dysfunction. Sa katunayan, para sa maraming lalaki ito ay kabaligtaran. Ang kakayahang magkaroon ng erection habang nagsasalsal ay madalas na isang malinaw na senyales na ang pisikal na makinarya ay gumagana pa rin ng maayos. Ipinapakita nito na ang daloy ng inyong dugo, ang inyong mga nerbiyos at ang inyong mga sistema ng hormone ay lahat may kakayahang gawin ang kanilang trabaho. Kung maaari kayong magkaroon ng ereksyon ng mag-isa, ngunit nahihirapan kapag may kapareha ang issue, ay maaaring wala sa inyong katawan. Maaaring ito ay nasa inyong isipan, pagkabalisa, presyon o stress. Ngayon, may isang mahalagang detalye dito. Kung nakasanayan ninyong manood ng maraming pornografiya, lalo na ang uri na napakabilis o sukdulan ang inyong utak, ay maaaring masanay sa partikular at matinding uri ng estimulasyon na iyon. Hindi ang akto ng masturbasyon mismo ang problema. Ito ay ang kapaligirang nililikha ninyo sa paligid nito. Para sa ilang mga lalaki, maaari itong humantong sa kahirapang mapukaw ng mas mabagal at mas banayad na koneksyon ng tunay na intimasya. Minsan tinatawag namin itong porn-induced desensitization at ito ay isang tunay na phenomenon. Ngunit hindi iyan katulad ng pagsasabi na ang masturbasyon mismo ang sanhi ng ED. Nakatulong na ako sa hindi mabilang na mga nakatatandang lalaki na ayusin ang kalituhang ito. Tinitingnan namin ang kanilang mga gawi. Sila ba ay nakaka-relax, nagmamadali, walang koneksyon? Kadalasan sa simpleng pag-aayos ng mga gawi na ito at pagtugon sa mental na presyon ay maaaring maibalik ang parehong paggana at kumpiyansa. Ang katawan ng tao ay hindi kapani-paniwalang matatag at may kakayahang umangkop kahit na sa inyong edad 70 o 80. Kailangan ninyo lang matutunang unawain ito, hindi katakutan. Kung nakakamit ninyo ang erections sa panahon ng masturbasyon, ngunit nahihirapan sa isang kapareha, hindi po kayo sira. Iyan ay mahalagang impormasyon. Sinasabi sa inyo ng inyong katawan na gumagana pa rin ito. Kailangan ninyo lang ikonektang muli ang mga tuldok sa pagitan ng pisikal na pagkapukaw, emosyonal na intimasya at tiwala sa sarili. Ngunit may isa pang paniniwala na mas malalim pa ang ugat na hindi lamang tungkol sa pagganap, kundi sa moralidad. Isang paniniwala na kahit gumagana ng maayos ang inyong katawan, ang akto mismo
ay isang bagay na dapat ikasama ng loob, at ang pagkakasala na iyon ay maaaring maging mas nakalalason kaysa sa inaakala ng karamihan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Alamat number 3. Ito ay immoral o kahiya-hiya sa aking edad. Ito na marahil ang pinakamalalim na nakaugat at pinakamasakit sa lahat. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming mabubuting lalaki ang nakausap ko, mga lalaking nasa edad 60, 70, at kahit 80 na tahimik na pasan-pasan ang mabigat na kasalanang ito tungkol sa isang bagay na ginagawa nila ng pribado sa halos buong buhay nila. Hindi ito dahil may nasaktan sila. Hindi ito dahil nagdulot ito ng anumang pisikal na pinsala sa kanila. Ito ay dahil sa isang punto sa kanilang buhay, itinuro sa kanila na ang pagpaparaos sa sarili ay makasalanan, kahinaan, o isang bagay na dapat ikahiya, lalo na habang sila ay tumatanda. Nadudurog ang aking puso na makita kung gaano karaming lalaki ang nagdadala ng hiyang ito na parang isang lihim na pabigat. Minsan hindi man lang nila namamalayan na naroon ito. Nararamdaman lang nila na may mali, hindi konektado balisa o malayo ang damdamin. Kapag sa wakas ay nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa kanilang kalusugang sexual, dahan-dahang lumalabas ang katotohanan, isang patuloy na pakiramdam na parabang may ginagawa silang mali sa simpleng pagtugon lamang sa kanilang sariling katawan. Hayaan ninyo akong linawin ito. Ang inyong pagnanasa para sa kasiyahan at ginhawa ay hindi nagre-retiro kasabay ninyo. Hindi biglaang nawawala ang pangangailangan para sa koneksyon, kaginhawahan o isang sandali ng kapayapaan kapag kayo ay tumuntong ng 65. Ang pangangailangan sa haplos ay hindi basta-basta naglalaho sa pagtanda. Sa katunayan, maaari pa itong maging mas makabuluhan. Nakita ko ito sa mga biyudo, mga lalaking tulad ng pasyente kong si Francisco na nawalan ng asawa na kanyang nakasama sa loob ng 50 taon. Hinahanap-hanap pa rin niya ang intimasya at ang pakiramdam ng pagiging malapit. Para sa kanya, ang masturbasyon ay naging isang tahimik na paraan ng paghilom. Hindi nito pinalitan ang kanyang asawa, ngunit pinagaan nito ang malalim na sakit ng kalungkutan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala na parabang tinatraidor niya ang alaala ng kanyang asawa dahil lamang sa pagkakaroon ng mga damdaming iyon. Heto po ang katotohanan. Walang anumang immoral sa pag-aalaga sa inyong sarili. Walang anumang kahiya-hiya sa pagtugon sa isang katawan na nakakaramdam pa rin. Ang pagkakasala, hindi ang kasiyahan, ang nagnanakaw sa kapayapaan ng mga lalaki. Kung matagal ninyo nang pasan ang bigat na iyan, alalahanin ninyo na hindi pa huli ang lahat para ibaba ito. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang takot sa pagkakasala ang nakakasagabal? Ang ilang mga lalaki ay natatakot na sinisira ng masturbasyon ang kanilang mga relasyon na ginagawa silang malayo sa emosyon o hindi gaanong konektado sa kanilang kapareha. Harapin natin iyan dahil ang katotohanan ay maaaring makagulat sa inyo. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong makabuluhan ang mga pananaw na ito, i-type po ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong narito kayo at nakikinig. Ituloy natin at pumunta sa ika-4 na alamat. Alamat number 4.
nawawalan ka ng interes sa iyong kapareha. Ito ay tumatama sa nerbiyos ng maraming lalaki, lalo na sa mga nasa pangmatagalang relasyon. Nakaupo ako sa tapat ng mga asawang lalaki na kasal na sa loob ng 30 o 50 taon at naririnig ko ang tunay na pag-aalala sa kanilang boses kapag nagtatanong sila, "Dok, sinasaktan ko ba ang aking pagsasama sa paggawa nito?" Nag-aalala sila na iisipin ng kanilang asawa na nawalan na sila ng interes. Natatakot silang baka tinatraidor nila ito o simpleng hindi nila maintindihan kung bakit nakakaramdam pa rin sila ng pagnanasa gayong ang mga bagay sa kwarto ay natural nang bumagal sa paglipas ng mga taon. Ang totoo, ang masturbasyon ay hindi nangangahulugang na wala na ang pagmamahal ninyo sa inyong kapareha. Hindi ito nangangahulugang hindi kayo tapat at tiyak na hindi ito nangangahulugang may mali sa inyong relasyon. Sa katunayan, madalas itong nangangahulugan ng kabaligtaran. Kayo ay isang lalaking may sigla pa rin na nakikinig sa inyong katawan at mga pangangailangan. Habang tayo ay tumatanda, ang dinamika ng intimasya ay natural na nagbabago. Marahil ang inyong kapareha ay dumaranas ng menopause, may sariling mga issue sa kalusugan, pagkapagod, o simpleng pagbabago sa sarili niyang pagnanasa. O baka kayo rin. Hindi iyon nangangahulugang hihinto na kayo sa pangangailangan ng haplos ginhawa o koneksyon sa inyong sarili. Nakakita ako ng mga mag-asawa na huminto na sa pagiging intimo sa loob ng ilang buwan o kahit taon at ang hindi nasasabing distansya na nabubuo ay maaaring makasakit ng damdamin. Ngunit ang mas malala ay kapag ang isa o parehong kapareha ay nakakaramdam ng pagkakasala sa pagkakaroon ng anumang sexual na pakiramdam sa labas ng ibinabahaging karanasang iyon. Sa maraming kaso, ang masturbasyon ay aktwal na nakakatulong sa mga lalaki na maging mas balanse. Maaari nitong bawasan ang presyon sa relasyon at lumikha ng espasyo para sa ibang mga paraan ng pagiging malapit na umusbong. May ilang mga mag-asawa pa nga na natuklasan na ang pagiging bukas tungkol dito ay naglalapit sa kanila. Maaari itong magsimula ng mga bagong pag-uusap, bumuo ng tiwala at payagan ang parehong kapareha na tuklasin ang intimasya sa kanilang sariling mga termino. Ang nagdudulot ng tunay na distansya ay hindi ang masturbasyon. Ito ay ang pananahimik. Ito ay ang hiya. Ito ay ang pag-aakala ng pinakamasama sa halip na magsalita ng tapat at may pagmamahal. Gayunpaman, naiintindihan ko ang takot. Kapag ang mga lalaki ay nakakaramdam na hindi sila konektado, sinisimulan nilang questionin ang lahat kabilang na kung may pisikal na nagbabago sa kanila. Iniisip nila kung ang kanilang sensitivity ay kumukupas o kung sila ay nagiging manhid. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na alamat, isang alalahanin na mas madalas kong naririnig, hindi na pareho ang pakiramdam ko tulad ng dati. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari. Alamat number 5, nababawasan ang sensitivity sa paglipas ng panahon. May mga nakatatandang lalaki na lumalapit sa akin nag-aalala at nadidismaya na nagsasabing, "Dok, hindi na talaga pareho ang pakiramdam." O, "Mas matagal na ngayon at hindi ko na nakukuha ang parehong sensasyon." Madalas nilang sinisisi ang kanilang sarili
o mas partikular ang kanilang mga gawi sa masturbasyon. Nagkakaroon sila ng paniniwala na sa sobrang dalas na paggawa nito o sa isang partikular na paraan ay tuluyan na nilang pinapurol ang kanilang sensitivity. Ang takot na iyon ay maaaring maging napakatindi, lalo na kapag sila ay nakakaramdam na ng kahinaan dahil sa mga pagbabagong dulot ng edad. Heto ang sinasabi ko sa kanila, hindi sa sira ang inyong katawan, kundi ang inyong katawan ay madaling umangkop. Isipin ninyo, kung ginagamit ninyo ang eksaktong parehong teknik ng paulit-ulit, isang napakahigpit na hawak, isang mabilis na kilos o mataas na presyon ng estimulasyon, ang inyong katawan ay maaaring masanay sa partikular na padron na iyon. Hindi ninyo permanenteng sinisira ang inyong mga nerbiyos, ngunit sinasanay ninyo ang inyong utak at katawan na umasa sa isang napakapartikular na uri ng haplos. Kaya kapag kasama ninyo ang isang kapareha o kahit na sumubok kayo ng bago ng mag-isa, maaaring iba ang pakiramdam, hindi gaanong matindi o mas mahirap na makarating sa sukdulan. Ang magandang balita ay maaari itong maibalik. Hindi kayo habang buhay na ganito. Ang sensitivity ay maaaring matuklasang muli, ngunit nangangailangan ito ng kamalayan. Minsan, nangangahulugan lamang ito ng pagbagal pagtuklas ng iba't ibang uri ng haplos, paggamit ng lubrikante, at pagbibigay sa inyong sarili ng oras upang muling matutunan kung ano ang masarap sa pakiramdam. Ang inyong nervous system ay hindi nagsara. Kailangan lang nito ng iba't ibang paraan at pasensya. Siyempre, may papel din ang edad. Maaaring bumaba ang daloy ng dugo, magbago ang tadbam, ang antas ng hormone, at ang pagtugon ay maaaring natural na magbago. Hindi ninyo iyon kasalanan. Bahagi lamang iyon ng pagiging isang tao. Ang mahalaga ay kung paano kayo tumutugon sa mga pagbabagong iyon. Susuko ba kayo at madidismaya o matututo kayong salubungin ang inyong katawan kung nasaan man ito ngayon nang may pag-uusisa sa halip na pagpuna? Ang sensitivity ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. Ang paraan ng inyong pakiramdam tungkol sa inyong sarili, ang mga inaasahan na dala ninyo sa isang karanasan, at ang presyon na inilalagay ninyo sa inyong sarili ay lahat may malaking papel. Kapag naunawaan ninyo iyan, maaari ninyong itigil ang pakikipag-away sa inyong katawan at simulang makinig muli dito. Ngunit para sa ilang mga lalaki, hindi lang pakiramdam ang kanilang hinahabol. Ito ay ang dalas. Nagtatanong sila, gaano kadalas ang sobra na masyado ko na ba itong ginagawa? Ang tanong na iyon ay puno ng takot at paghusga. Kaya harapin natin ito ng direkta para sa kapakanan ng lahat. Alamat number 6. Ito ay nakakapinsala kung ginagawa ng sobra-sobra. Ito ang tanong na nananatili sa isipan ng napakaraming lalaki, ngunit karamihan ay nahihiyang itanong ng malakas. Gaano kadalas ang sobra na? At sa ilalim ng tanong na iyon ay isang mas malalim na tanong. Nasa kontrol pa ba ako? Lumalagpas na ba ako sa isang linyang hindi ko nakikita? Hayaan ninyo akong maging lubos na tapat sa inyo. Para sa napakaraming lalaki, kabilang ang mga nasa edad 60-70 at pataas, ang masturbasyon ay hindi nakakapinsala gaano man kadalas
maliban na lang kung nagsisimula na itong makasagabal sa inyong buhay. Mayroon akong mga pasyente na nagsasalsal araw-araw, minsan higit pa, at nakakaramdam ng sigla, focus at kapanatagan sa emosyon. Mayroon din akong ibang mga pasyente na mas madalang itong ginagawa, ngunit nagdadala ng napakalaking pagkakasala at pagkabalisa tungkol dito. Ang pagkakaiba ay wala sa bilang. Ito ay tungkol sa kung paano ang gawaing ito ay umaangkop sa mas malaking larawan ng inyong buhay. Kung nilalaktawan ninyo ang mga sosyal na kaganapan, iniiwasan ang intimasya sa inyong kapareha, o nawawalan ng interes sa ibang mga libangan at makabuluhang bahagi ng inyong buhay dahil sa isang mapilit na pangangailangan, kung gayon, oo, maaaring oras na para tingnan ito ng mas malalim. At hindi iyon tungkol sa moralidad. Ito ay tungkol sa balanse. Karapat-dapat kayo sa isang buhay na nararamdamang puno at mayaman, hindi isang buhay na nauubos sa iisang paraan lamang. Kapansin-pansin minsan ay inirerekomenda ko ang masturbasyon bilang isang therapeutic tool para sa ilan sa aking mga nakatatandang pasyente, partikular na sa mga dumaranas ng mga isyu tulad ng talamak na pananakit ng balakang, chronic pelvic pain. Ang banayad at regular na pagpaparaos ay maaaring makatulong na mabawasan ang tensyon sa kalamnan, mapabuti ang pagtulog, at suportahan ang regulasyon ng emosyon. Hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Maaari itong maging bahagi ng isang malusog at may kamalayang sarili na gawain. Ngunit kailangan ninyong maging tapat sa inyong sarili. Ang gawaing ito ba ay nakakatulong sa inyo na maging mas mabuti, mas nakaka-relax, at mas konektado sa inyong sarili, o ginagamit ninyo ito upang iwasan ang isang bagay na mas malalim? Ang sagot sa tanong na iyon ay naglalaman ng mas maraming katotohanan kaysa sa anumang numero. Kung kahit minsan ay naisip ninyo kung ang pribadong bahaging ito ng inyong buhay ay isang bagay na dapat itago, katakutan o kalimutan, sana ay nabigyan kayo ng pag-uusap na ito ng isang bago at mas malusog na paraan ng pag-iisip tungkol dito. Dahil ang nakataya rito ay hindi lamang isang gawi. Ito ay ang inyong respeto sa sarili, ang inyong kapayapaan ng isip, at ang inyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Isang pangwakas na salita mula kay Doc Reyes. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lamang para sa inyong oras, kundi para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang paksa na karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo ay hindi kailanman hinikayat na pag-usapan ng hayagan. Tinalakay natin ang 6 na makapangyarihang alamat ngayon: ang takot na ang masturbasyon ay nagpapababa ng testosterone, nagdudulot ng ED immoral, nakakasira ng relasyon, nagpapamanhid ng katawan, o isang bagay na maaari ninyong gawin ng sobra-sobra. Bawat isa sa mga alamat na ito ay may dalang mabigat na pasanin. Kung hahayaang hindi mapabulaanan bawat isa, ay maaaring dahan-dahang kumain sa inyong kumpiyansa, sa inyong emosyonal na kagalingan, at maging sa inyong pisikal na kalusugan. Matapos ang mahigit 3 dekada ng pakikinig sa mga lalaking tulad ninyo, mga lalaking nagsilbi sa kanilang bansa, nagpalaki ng kanilang mga pamilya,
nagtayo ng kanilang mga karera at tahimik na nagsakripisyo, may natutunan akong isang napakahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ito po iyon. Ang pagtanda ay hindi inaalis ang inyong karapatang madama na kayo ay buo. Hindi nito binubura ang inyong pangangailangan para sa koneksyon at tiyak na hindi nito kinakansela ang kakayahan ng inyong katawan na makaranas ng kasiyahan at kapayapaan. Wala po kayong utang na paliwanag kanino man sa pagiging isang tao. Para sa maraming lalaki, lalo na sa kanilang mga huling taon, kung kailan ang intimasya ay maaaring iba na kaysa dati, ang masturbasyon ay hindi senyales ng kahinaan o kalungkutan. Maaari itong maging isang malalim na paraan ng kamalayan sa sarili at pangangalaga sa sarili. Kung kayo po ay nabuhay sa ilalim ng bigat ng mga lumang alamat na ito, taos puso akong umaasa na ang pag-uusap na ito ay nakatulong na gumaan ang ilan tapasanin na iyan. Sana ay nabigyan kayo nito ng pahintulot na tingnan ang inyong sarili ng buo at tapat ng walang hiya. Mahalaga po ang inyong kalusugan. Ang inyong isip, inyong katawan, at inyong mga damdamin ay lahat karapat-dapat sa respeto at pangangalaga. At kung pipiliin man ninyong mag-masturbate o hindi, ang pagpiling iyon ay dapat laging magmula sa isang lugar ng pag-unawa, hindi ng takot. Hindi lang kayo mas matanda ngayon, mas marunong na kayo. At hindi kailanman huli upang matuto ng bago tungkol sa taong kasama ninyo sa buong buhay ninyo ang inyong sarili. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nakatulong sa inyong makita ang mga bagay sa medyo ibang paraan, mangyaring maglaan po ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong boses at ang inyong kwento ay mahalaga at hindi ninyo alam kung sino pa ang maaaring mangailangan na marinig ito ngayon. Pakishare po ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang dito at siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang direkta at tapat na payong pangkalusugan para sa mga lalaking higit sa 60.